kay BBM sa Ilocos. Naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. 3 maleta, ma'am. Kay Presidente, magkano yung dineliver nyo, sabi mo? 5 maleta po. 5 maleta po. 5 maleta po. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Maupay nga adlaw ha iyo nga tanan, hinaot nga maupay an iyo panlawas yana nga adlaw. Maayong adlaw kaninyong tanan ug hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas karong adlaw. Balikan nga natin itong usapin tungkol dito sa 18 Marines daw na inilabas nitong si Attorney Baligod na gumagawa ng mga kwento ng mga pagbibintang laban dito kay PBBM, kay the former Speaker of the House na si Romualdez at iba't iba pang mga personalities na sa tingin natin ang nagmamaniobra nito na nasa likuran nito ay itong si Mike Defensor. At sa likod naman ni Mike Defensor, gaya nga na sinabi ni Senator Trillanes, ay pera daw ng mga Dutertes. Kaya alam natin, naintindihan naman natin ang takbo nito, no? Na alam natin ang makikinabang dito ay itong si Sara Duterte. Wala na ba ibang gagalaw nito eh? Walang ibang kikilos na merong malaking interest dito sa ganitong klaseng mga usapin kundi itong si Sara Duterte. Dahil ito na nga, inuumpisa na yung paglilitis dito sa kanyang impeachment cases na lumusot na nga at iaakyat na sa plenary diyan sa lower house. Lumusot na yung usapin tungkol sa form at saka doon sa substance. Kaya ang susunod nito, magkakaroon na ng hearing diyan sa plenary at ilalabas na yung mga ebidensya na pinagbasihan ng mga nag-file ng kanyang impeachment case na yan. At ito yung pilit na iniiwasan nitong si Sara Duterte na umabot sa ganitong level na kung saan pwede nang ilabas yung mga ebidensya. At ang pinakamabigat nga dito, gaya nga ng sinasabi ni Senator Trillanes, ay yung mga bank accounts na kung saan lumalabas na ang sabi ni Senator Trillanes nanggaling sa mga drug lord yung pera. At sa tingin ko may basihan naman dyan dahil gaya nga ng aking mga sinabi doon sa mga nauna kong vlog na itong pamilya Duterte ay wala naman mga negosyo. Ngayon na lang nagkakanegosyo yan. Pero nag-umpisa sila na puro sila mga government officials. So ang tanong dito, saan nanggaling ang mga yaman nila na ngayon ay pinuput up na nila pang negosyo? At saan nila kinukuha yung pambayad sa abogado na si Kaufman doon sa ICC? At yung kanilang pagpunta-punta sa dahig, ang laking gastos niyan na halos sa every other week ay nadadyan sila sa dahig, yung pamilya ni Duterte para dalawin siya. Na ang pagpapanggap ni former President Duterte mahirap lang siya, simple lang siya. At yun din ang claim ng mga taong idinidepensa siya. So ngayon, ang sinasabi natin dito, itong paglabas nitong si Attorney Baligod na siyang gumawa nung sinumpaang salaysay itong mga 18 Marines daw na lumalabas, hindi naman pala talaga Marines ang iba dyan. At marami dyan, mga dishonorably discharged. Ibig sabihin, may mga mabibigat na kaso. At 4 or 6 yata dyan, hindi naman talaga enlisted personnel sa Navy. Ibig sabihin, hindi siya kasama sa Marine Corps. So ngayon, itong pagkatao nitong si Mike Defensor na walang tigil ever since, no? Ilang beses na yan nag-attempt na
i-destabilize ang gobyerno. Yung unang paglabas nitong si Gutesa, ito rin ang promotor. Itong si Mike Defensor. Wala nang pagmamahal ito sa bayan. Ito, talagang nego-negosyo na lang. Wala tayong ebidensya, pero ang tingin naman natin, kikilos ba ito si Mike Defensor ng walang konsiderasyon? Mga kapatid, mga kababayan, sa tingin nyo ba, magpapakapagod dito, isusugal ang kanyang sarili na magkaroon siya ng kaso nang wala siyang pakinabang dito? Definitely, may pakinabang ito rito. Mula pa nung paglabas kay Gutesa na ipinaglalaban niya sa lahat ng programa sa television, sa radyo. Idinidepensa niya. Ngayon, eto na rin itong 18 Marines daw na lumabas na pinagtututuro ang kung sino-sino. At maraming sablay. Maraming sablay dun sa statements nila. Isa na nga dyan yung inamin mismo ni Atty. Baligod na nagkamali daw siya sa pag-include sa pangalan nitong si Laila de Lima. Samantalang itong si Laila de Lima, during that time na sinasabing nagdi-distribute ng pera itong mga marino daw na to, wala pa sa Kongreso. At sinasabi niya, nagkamali lang daw siya, talagang hindi naman dapat na-include ang pangalan ni Congresswoman Laila de Lima diyan sa listahan na yan ng mga congressmen. Ang sinasabi niya, hindi niya itinatanggi na tumanggap itong si Laila de Lima, pero ang pagkakamali daw niya, hindi dapat ito kasama doon sa mga pangalan ng mga congressmen na inaabutan o dinadalahan ng mali-maletang pera. Doon pa lang makikita nyo na talagang maraming inconsistencies, maraming sablay doon sa statements nila. At isa na dyan sa pinakamatinding pagkakamali or blunder or kung ano man ang matatawag natin dyan, na magbibigay sa atin ng idea na itong mga pinaggagawa nilang expose, itong kanilang paglabas ay puro kasinungalingan. Ito nga ay yung interview ni Jessica Soho na kung saan tinanong niya itong isang marino daw na nag-deliver daw siya ng pera, mali-maleta doon sa bahay ni PBBM sa Ilocos. Pati yung lugar ng bahay na sinasabi niya ay hindi naman talaga identified kung saan yan. At marami nagsasabi na hindi naman daw doon ang bahay ni PBBM. Nung una siyang tanungin ni Jessica Soho, ang sabi niya, 3 maleta ang ibinigay niya. Or ang daladala nila kasama si Saldico, papunta doon sa bahay ni PBBM. Pinaikot-ikot lang na konti ni Jessica Soho at tinanong siya ulit, magkano ang hinatid mong pera papunta doon kay PBBM sa bahay niya sa Ilocos? Ang sabi niya, this time around, 5 maletas daw. So kitang-kita na itong kwento nila ay talagang ang hirap i-depensa. Kay BBM sa Ilocos, naghatid po kami ni Kong Saldi doon, ma'am. Alam po ni Kong Saldi na naghatid po kami doon. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. So kay Presidente, magkano yung dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. Oh my God! Nahihirapan sila na magsabi or magkwento sa mga nag-i-interview sa kanila dahil nagkakamali-mali sila. Dahil nga walang basihan na katotohanan. Yon ang mabigat, yon ang mahirap pagka ikaw ay nagsisinungaling. Isang tanong, may sasabihin mo itong sagot mo, pag bineltahan ka, nalimutan mo na yung una mong sagot. So nung una, 3 maleta, nung pangalawang tanong, 5 maleta na. So, doon kitang-kita talaga na itong ginawa nila, itong effort na ginagawa nitong si Baligod at itong si Mike Defensor, talagang meron talaga silang amo rito na gustong itaguyod, na gustong or na gumastos dito, meron silang taong itinataguyod na gumastos dito para gawin ito. Hoping na naman sila na magkagulo, tiniming nga nila ito doon sa People Power anniversary dyan sa EDSA. Hoping sila na itong gagawin nilang paglabas ay ikagagalit ng mga tao at mag-aalsa na. Pati naman yung mga tinatawag na mga retired generals, nakikisawsaw dito.
yung mga sobrang loyal din kay Digong Duterte. Nasaan na ang pagiging loyal nyo dito sa bansa natin? Wala na kayong hinangad kundi magkagulo at ibalik ninyo sa pwesto itong mga Duterte. Nakitang-kita naman na masyado silang mga wild na tao. Masyado silang mga hindi gumagalang sa karapatan ng mga tao. Ano ba ang kaso nitong si Digong Duterte? Hindi ba pagpatay ng libo-libo katao? Itong si Sara Duterte, halagang 125 million na ginastos sa loob ng 11 days. Ayaw magpaliwanag. At yun na nga, ang isa pang pinamabigat na kaso niya, yung pagbabanta dito sa First Lady, kay PBBM at kay Romualdez. Na kaya nga mayroon tayong ganito, kaya nag-e-effort sila ng mga ganitong klaseng usapin para iligtas si Sara Duterte. Alam nyo, itong si Mike Defensor, hindi pa nga sana lalabas ito eh. Hindi niya akalain na mahalungkat na yung sasakyan na ginamit ay rehistrado sa kanya or sa asawa niya. Wala siyang planong lumabas dito eh. Nung una pa na yung sabi niya, wala daw sa pakialam, hindi niya alam yan, etc. Pero nung sabihin ni Sunny Trillanes na yung isang sasakyan dyan, nakarehistro sa asawa ni Defensor or hindi ko sure kung sa asawa ni Defensor o kay Mike Defensor mismo. Doon lang siya lumitaw. Kailangan niya lumitaw eh. Kailangan ipakita niya dito sa mga Marines na to, well, so-called Marines, na handa siyang humarap. Na handa niya ipaglaban itong mga ito. Dahil siyempre, siya ang leader dyan eh. Lumalabas siya ang leader dito. Malamang siya ang kontraktor dito. Na ang kadil niya rito si Sara Duterte. So, napilitang siya lumabas. Miscalculate niya yung galing ni Sunny Trillanes. Na pinpoint kagad. Nakita kagad yung sasakyan na ginamit, inisa-isa ni Sunny Trillanes yan at isa sa sasakyan dyan, isa sa mga van dyan, nakarehistro nga sa mga defensor. Kaya booking. Hindi lalabas yan kung hindi na-booking yung sasakyan. So, nung paglabas niya ngayon, eto na. Nagtatapang-tabangan na siya na handa daw siyang humarap dito sa kaso na to at karangalan daw niya itong pagharap at pagdepensa dito sa mga tao na nag-expose ng mga anomalya na mga anomalya daw na ito. Pero sa totoo lang, kung hindi na booking yung sasakyan niya, hindi lalabas yan. Pero ito, second time around na. Yung una, si Gutesa. Nasa na kayo si Gutesa? So, bakit tayo maniniwala sa mga ganitong klaseng kwento? Na na bandang huli, pag nagkakabukingan na, nawawala. Nasaan si Gutesa ngayon? Nagtatago na. Itong 18 na to, nung lumabas sa telebisyon isang araw, 11 na lang. Ano sinasabi nila? Keso, natitrete na raw yung pamilya. Akala ko ba mga marino kayo? Mga Marines kayo? Ang lalaking tao ninyo. Pagkatapos sasabihin nyo, yung threat, kinakatakot nitong mga ito. Ang dami-dami ninyo. At imposible naman na magalaw kayo basta-basta dyan, ganyan kayo karami, at ang daming sumusuporta sa inyo ng mga dating general. Yung mga retired officers ng AFP. Paano kayong gagalawin dyan? Ikinakatuwiran nyo na natitreten na yung pamilya. Samantalang, nung una, ang tatapang ninyo lumabas. Akala nyo kasi, may mangyayaring gulo. Na yung ginawa nyong pagkwento ay maraming mag-aalsa at makikigulo at babagsak ang gobyerno. Yun ang hope nyo eh. Yun ang inaasahan nyo mangyari. Ngayon, na unti-unti nang nagpapatong-patong ang mga kaso laban sa inyo, nung paparangalan daw kayo nitong mga general. Inuulot kayo eh. Inuuto-uto kayo ng mga retired generals para wag kayong bumigay. Yung ginagawa nila, nabibigyan daw kayo ng parangal, bibigyan kayo ng parangal, alam nyo kung bakit gagawin yan? Para wag kayong bumitaw sa pressure. Para pangatawanan nyo yung kasinungalingan na sinasabi nyo. Pero, nung nagdemanda na si Sunny Trillanes, nagdemanda na si Secretary Anyo, naglabas na ng subpina ang NBI, eto na.
mukhang hindi na kayo magpapakita. Yung parangal na ibinibigay sa inyo, hindi yung parangal na ibibigay sa inyo nitong mga nang-uuto sa inyo ng mga general, nang-uuto sa inyo ng mga retired officers ng AFP, hindi nyo na sinipot. my God. Nagpapasalamat kami dahil nakarating kayo rito. Sa hindi inaasahang pangyayari, simula pa kahapon hanggang ngayon, alam niyo naman na nagkaroon ng media coverage yung ating 18 magigiting na Marines. Ngayong araw is nakatanggap tayo ng mensahe na talagang yung security nila is baka makompromise, kaya hindi sila talaga makakarating. So, pinilit natin, alam nila itong araw na ito ng araw ng parangal para sa kanila. Pero sana maintindihan nating lahat na mahalaga sa atin ang buhay ng 18 Noble Marines na ito. So ayaw natin silang makompromise. So nandito si General Romy Cookies at magbibigay sa inyo ng short message. Sir Romy. Magandang umaga sa ating lahat. Oh my God. Bayan. Kasi kayo medyo may boses. Ngayon, alam ko sasabihin na naman ninyo dyan. Sasabihin na naman nitong sila Mike Defensor, sasabihin nitong sila Attorney Baligod, tinitreaten na naman kayo. Nasa panganib na naman ang buhay ninyo. Mga tinamaan kayo na magaling. Puro kayo mga sinungaling. Pag kayo nako-corner na, eto na, nahihiya na kayong lumabas sa media. Lalong-lalo na, eto na nga, nagpapatong-patong na yung mga error ninyo sa interview. Yung 3 maleta, naging 5 maleta. Paano ngayon yan? Yung mga inconsistency sa mga ginagawa niyong kwento. At yung sinasabi nitong si Baligod na 805 billion daw, all in all. Ito, hinimay-himay ni Senator Ping Lacson. Magaling na investigador talaga itong si Senator Ping Lacson. Ang sarap pakinggan ng kanyang analysis. Hinimay-himay niya at lumalabas talaga, imposible na ganun kalaki yung nahawakan ninyong pera at i-distribute ninyo. I have been subject of criticisms for not scheduling the 18 ex-military personnel who faced the media in an organized press conference at the historic Club Filipino on the eve of the 40th EDSA People Power Revolution to be called and testify before your committee on accountability of public officers and investigations. I am duty-bound to raise questions of logic and, at the very least, basic mathematics. Siguradong bibigyang kulay na naman ng mga trolls ang mga tanong na ito. Pero isipin na lang natin, kung magagamit ang mga nasabing aligasyon bilang instrumento ng propaganda o anumang motibo, hindi ba dapat ay logical at mathematically possible man lamang ang mga akusasyon? If only for argument's sake, Mr. President, let us accept the statement of Attorney Levy Baligod last weekend that the 805 billion pesos in kickbacks did not come solely from flood control project appropriations, contrary to what was initially reported. Let us consider the available variables that must inform our analysis, Mr. President. As earlier computed by the late Senator Ramon Revilla Sr. and further corroborated by Mr. Curly Discaya during one of our BRC hearings, 1 million pesos approximately weighs 1 kilogram. Basically, this means that the 2 executive assistants of Saldico, assisted by 18 ex-military personnel and other unnamed personalities, received, unloaded, repacked, and reloaded and moved 805,000 kilograms or 805 metric tons in paper bills over a certain period of time. And this does not include yet the weight of the packages themselves. Thus, we need to add around 53,600 kilograms or 53.6 metric tons, representing the combined weight of at least 13,400 large empty maletas or suitcases to accommodate 805 billion pesos, with the assumption each was made of soft-sided nylon or polyester materials, each weighing around 4 kilograms. Let's try to imagine the processes involved in the preparation and distribution of this cash. Suppose that the executive assistants or trusted personnel of Saldico, named Mark Tiksay and Paul Estrada, processed 500 million pesos a day, working 24/7, 365 days a year, including unloading, counting,
repacking, loading, and delivering the money. This would take 5.5 years or mid-2028. Hindi pa sila tapos mag-deliver hanggang ngayon, Mr. President. To move this much wealth at a limit of 500 million pesos per day, you would need to make 1,610 deliveries to Saldico's Valle Verde 6 residence or somewhere else. Unloading, unpacking, repacking, reloading, and again delivering to different individual recipients. Even if they do it every single day of the year, it would take them 4.4 years to complete the 800 million peso deliveries. Mr. President. If their statements appear to be demonstratively false and physically impossible to accomplish, wouldn't convening a hearing effectively validate and dignify this information? That is my question. Thank you, Mr. President. Ang sabi nga ni Senator Ping Lacson, kung totoo na ganyang kalaki ang nahawakan yung pera, dapat aabutin ng 2028, hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang delivery ninyo. Mga tinamaha kayo na magaling. So ngayon, naririnig nyo na yung mga ganitong analysis, alam ko magsisipagtago na kayo. Magsisipagtago na kayo kasi bukong-buko. Itong si Baligod, lawyer nga ito pero napakahina ng kokote. Maglalabas ka ng ganyang figure, hindi mo naman kinumpute. Ito namang si Mike Defensor, nakisakay din. Alam ko, ang may gawa-gawa nito, kayong dalawa ni Baligod. Pero hindi kayo nag-compute. Ang hihina ng kokote nyo sa math. Diyan kayo tinalo ni Senator Ping Lacson. Tama ang calculation niya. Nag-compute ako ng sarili ko, yan talaga ang tamang lumalabas. Kung isasama mo yung delivery, pagbaba ng delivery, pag-a-unpack, pagre-repack, at pagdi-deliver, dapat talaga 5 taon hindi pa kayo tapos sa paggawa ng mga pagdi-deliver na yan. At para ibigay ko naman sa inyo yung ibang anggulo, para madaling imaginein kung gaano kalaki yung 805 billion pesos. Meron din akong ginawa pagkukumpara na pwede mong imaginein. Mas madali mong ma-imagine na pucha, grabe pala ang laki talaga. Na ang laki pala talaga ng 805 billion. Ang pinagbasihan, ang mga constant dito na calculation, yung 1 million daw is 1 kilogram. Na-establish na yan. 1:1 yan eh. Yung 1 million pesos, katumbas yan ng 1 kilo. So lumalabas, yung 805 billion, lumalabas yan na 805,000 kilograms. Pag i-divide mo siya sa 1,000 kilograms. Yung 805,000 kilograms, i-divide mo naman sa 1,000 para maging tonelada. 805 tons yan. Ngayon, ito yung ating simpleng pagkakalculate para ma-imagine natin ng maganda. Ang isang grandiya, ang maximum payload niya ay 1,000 or ang kanyang maximum capacity ay 1,000 kilograms. Yung 1,000 kilograms, 1 billion pesos po yan. Base doon sa 1 million is to 1 kilogram. So yung 1,000 kilograms, ang katumbas niyan ay 1 billion pesos. Tagi 1,000 po yan na denomination. Yung 1 billion pesos, i-distribute natin sa 20 maleta na may lamang 50 million pesos each. Yun po yung maximum na karga ng isang grandiya. 1 billion pesos, ang katumbas po niyan, 20 maleta na bawat isang maleta ay may laman na 50 million pesos. So yun po ating simpleng analysis at kakaiba doon sa ginawang pag-analyze ni Senator Ping Lacson. Pero pareho lang yung amount na pinag-uusapan natin. Iniba lang natin yung ating comparison para ma-imagine natin na maayos. Para ma-deliver natin lahat ito, para matapos ang delivery nitong 805 billion pesos, aabot ito ng 805 na grandiya. Ibig sabihin, 805 grandiya ang kailangan mo para i-deliver itong 805 billion pesos. 1 billion ang karga ng bawat isang grandiya. So, 805 grandiyas para matapos mo yung 805 billion pesos na i-deliver mo. Assuming, consistently, 20 maleta lagi ang laman.
yung 805 na Grandia, kung kukunin natin ang length niyan, total length, ang isang Grandia ay 5.265 meters ang haba. Imumultiply natin sa 805 units. Yung 5.26 meters times 805 units na Grandia. Aabot po yan ng 4,238.3 meters. Katumbas ng 4.23 kilometers. Pag pinagdikit-dikit mo yung mga Grandia, dikit-dikit sila na 805 units, 4,238 meters po yan. Yan yung distansya from Bikutan to Sukat exit dyan sa SLEX. Yan yung pinag-uusapan nating haba. Noong Grandia na may lamang tag na 20 maleta. Pila-pila sila sa highway. Pag ipinila mo yan, 20 maleta ang laman bawat isa. 4,238 meters. Ngayon, para isa pang laro ng imagination, yung 4,238 meters, i-divide mo sa 28.65, ang haba po ng basketball court. 28.65 meters. Aabot po sa 147.93 basketball courts. Ganun po kahaba. 147 basketball courts. Pag ang Grandia ay nilagyan mo ng 20 maleta na tig 50 million pesos or 1 billion pesos bawat isa, ang total haba po niyan, 147 basketball courts. Imagine niyo. Ganun po karami yan. Ngayon, tama ang sinasabi ni Senator Ping Lacson na kung totoo yung 805 billion pesos, dapat 5 taon hindi ka pa tapos ng kaka-deliver, kaka-repack, kaka-deliver, ibababa, i-re-repack, ikakarga uli, tapos i-deliver. Lalong-lalo na ang kwento nitong mga marino na to, na minsan daw 3 lang, minsan 4 na maleta, kung ganun lang ang breakdown ng kanilang pagdi-deliver. Ganun po talaga, tama po lumalabas ang calculation ni Senator Ping Lacson na imposible na natapos mo na ang delivery niyan sa panahon na ito or earlier pa, base sa kwento ninyo, kung ganyang kalaki ang pera na yan. Ngayon, Mike Defensor, Attorney Baligod, kung gagawa kayo ng kwento na hindi naman ganito ka-rigid ang inyong pag-aanalisa, hindi ganito ka-rigid ang inyong pagsisinungaling, tigilan nyo na yan. Nakakahiya ang pinaggagawa nyo, ini-expose nyo lang ang sarili ninyo, yung katangahan ninyo, sa paggawa ng kwento na ang layo-layo sa katotohanan. Nakakahiya. Uulitin ko, itong mga taong ito, wala nang hangad sa bayan natin, kundi kanilang mga pansariling agenda. Wala silang hinahangad eh. Ayaw na nila mag-antay sa susunod na eleksyon, gusto na nilang pababain itong si PBBM, gusto na nilang paupuin itong si Sara Duterte, gusto nilang ihinto yung ginagawang investigasyon ng impeachment case ni Sara. Ganun po ang kanilang mga target ngayon. Sobra silang napangakuan siguro ng mga pwesto, mga kung ano-ano, itong si Sara Duterte, na hindi na nila inintindi kung magkakaguluman ang ating bayan. Wala po silang pagmamahal sa bayan, tandaan po natin ang pagmumukha ng mga taong ito. At sana, makulong ang mga taong ito, magtuloy-tuloy ang mga kaso na ifinail ng iba't ibang personalidad laban sa kanila, pati si Laila de Lima, sana mag-file ng kaso rito dahil hindi po natin deserve ang mga ganitong klaseng tao. Lalo itong si Mike Defensor na isang politician. At bandang huli niyan, baka kumandidato na naman yan, magpipilit na naman yan, makakuha ng pwesto. Ganito po kasinungaling yan. Ganito po. Wala pong malasakit sa bayan. Ang gusto lang nito, mapunta sila, makaupo sila sa pwesto. Kahit na magkagulo pa ang bayan natin. Kahit na magkanda hirap-hirap ang bayan natin dahil sa ginagawa nilang mga kasinungalingan. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan.
Thank you so much for joining me today at malaking bagay po ang inyong pag-subscribe. Wala pong bayad yan. Libre po ang ating pag-subscribe. So, hiling po ng inyong lingkod na kung manonood kayo or mapapanood ninyo ang aking vlog, paki-subscribe naman po. At kung kailangan nyo mag-comment po tayo. Malaking tulong po sa aming mga content creator yung inyong subscribe, pagla-like at pag-komento. At higit sa lahat yung inyong pag-share sa iba't iba ninyong mga kakilala para makatulong sa ating munting channel. Again po, ulitin ko, malaking bagay po yung pag-subscribe ninyo. Wala naman pong bayad sa YouTube yan. Thank you so much, ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo muli.